Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin kung sino-sino nga ba ang maaaring mga miyembro nga ng Holy Knights. Ang Holy Knights o ang God Knights ay grupo ng Royal Guards ng World Government's employee operating in Meriju under sa lead nga ng kanilang Supreme Commander Saint Figueroa Garling. Ayon sa Fleet Admiral na si Sakazuki, sila ay law enforcer ng Holy Land above the Marines. Ang Holy Knights na ito ay inintroduce sa chapter 1083 ng One Piece manga series. Pero gaano nga kaya kalakas ang mga Holy Knights? Sa ngayon, lahat tayong mga One Piece fans ay hindi pa alam kung gaano nga ba talaga kalakas ang mga Holy Knights. Pero kung titignan ang ipinakitang silhouette, makikita na sila ay binubuo ng 9 na member at mistulan talagang malalakas ang mga bawat member nito. Kapansin-pansin sa kanila na sila ay nagtataglay ng great combat ability at mapapansin din na sila ay may daladalang combat weapons and their strength acknowledged by Dragon himself. Nabanggit ni Dragon that the real war may start once na ang Holy Knight ay nag-start moving na. Maaring ang ibig sabihin nito na ang Holy Knights at the very least are above nga sa Cypher Paul. Dahil dito talagang marami nga sa atin ang excited sa kung sino nga ba talaga sila. Sino nga ba ang bawat member nito? Dahil tignan nyo naman guys sa aura pa lang nila at kung paano sila dinescribe mistulan ngang talagang hindi basta-basta ang kanilang kayang gawin. Bukod pa dyan, ang mga Holy Knights ay ang personal fighters ng Celestial Dragon. At dahil din dito, it's possible that the Holy Knights themselves ay Celestial Dragon din. So far kasi kakaunti pa lang din ang nalalaman din natin about nga sa Celestial Dragon na ito at very limited lang din ang nakikita nating fighting abilities nila. Pero yun nga, maaaring ang Holy Knights ang siyang lumalaban para sa kanila. Kaya naman sa video ito, pag-uusapan natin ang teorya sa kung sino-sino nga ba ang maaaring Holy Knights na ito na masasabi talagang loyal sa Celestial Dragon at lalong-lalo na kay Imo in a similar way. Pero sino nga ba itong Holy Knights na ito? Marami-rami nga ang mga mahalagang bagay ang ipinakita sa chapter 1083 ng One Piece. Katulad na lamang ng information nga about sa world government, Meriju at sa mga Celestial Dragon. Pero ang nakakagulat nga dito ay ang sinasabing Holy Knights na maaring ang pinakamalakas na maging kalaban sa One Piece series. Sa paglabas ng Holy Knights, ang tanging ipinakita nga lang sa atin ay ang kanilang silhouette at dahil dito, may mga One Piece fans na nga ang naglabas ng iba't ibang opinyon at teorya nga patungkol dito. Kung mapapansin, ang taong nasa gitna ng silhouette ng Holy Knights ay parang ito ay kamukha nga ni Shanks. Opo, ni Shanks, ang isa sa paborito ng character sa One Piece series na bago pa man ipakita ang mga Holy Knights na ito, misteryoso nga siyang nakipag-usap sa mga Gorosei at ang pag-uusap na ito ay hindi ordinaryo sa pagitan ng isang pirata at ng mga Gorosei. Dahil kung mag-usap sila ay talagang napaka-formal at walang tensyong nangyari at makikitang iginagalang nga siya ng elders kung saan pinag-uusapan nila ay about nga sa certain pirate at ang pangyayaring ito ay nakaagaw sa atin ng pansin kaya naman marami ang nagsasabi na maaaring si Shanks ay isang traidor or maaaring siya ay ang magiging final villain sa One Piece. At mas lalo pang tumindi ang mga paghihinalang ito nung ipinakita nga ang silhouette ng Holy Knights na ito na mistulang si Shanks nga ang nasa gitna na nangangahulugang siya ang leader nito. Pero syempre hindi pa rin tayo nakakasigurado dito dahil maaring meron pang ibang dahilan kung bakit nga kaya parang si Shanks ang nasa silhouette. At ito nga ang iba pang teorya sa kung sino nga ba ang Holy Knights na ito. At ito nga ang iba pang teorya sa kung sino nga ba ang mga Holy Knights na malilink din natin sa kung bakit nga parang si Shanks ang nasa gitna ng silhouette na ito. Una, maaaring ang ilan nga sa mga Holy Knights na ito ay clone nga daw ng 4 Emperors. Ang 4 Emperors make up one of the 3 great power. Ito ay grupo ng 4 pirates na kinukonsider bilang most notorious at powerful captain in the world.
Pero typically, ang 4 emperors na ito ay hindi magkakakampi. Minsan ito ay magkakalaban din. Sa ngayon, ang 4 emperors ay sina Red-haired Shanks, Blackbeard, Straw Hat Luffy at si Buggy the Clown. Pero dati, ang pinakakilalang emperor ay sina Whitebeard, Big Mom at Kaido. At sa teoryang ito, sinasabing ang ibang member nga ng Holy Knights ay clone nga ng 4 emperors. Ang pinaka-common idea dito ay ang Seraphim. Ang mga Seraphim naman ay clone nga ng 7 Shichibukai. Then it could be possible na ang mga Holy Knights ay clone naman ng 4 Emperor. At mas malaki ang chance na maaring totoo nga ito since marami din sa atin ang nakapansin na kamukha nga ni Shanks ang nasa gitna ng silhouette ng Holy Knights. At kung papansinin din ang iba pang silhouette, ang isa nga doon ay parang meron ngang sungay na maaring ang nangangahulugan na ito naman ay si Kaido. At sa magkabilaan naman nito ay maaaring si Big Mom at si Whitebeard. At ang iba pang ang members naman nito ay maaaring ang ilang member ng Rock Pirates, katulad na lamang ni Rock Disebek. Hindi biro ang lakas ni Rock Disebek dahil kailangan pa nga siyang pagtulungan ni Monkey D. Garp at ni Goldie Roger upang siya ay matalo. Kung mangyari man ang teoryang ito ay maihahalin tulad din natin sa Naruto, kung saan sa last part ng Naruto sa Great Ninja War ay binuhay naman nila ang mga pinakamalalakas na ninja. Pero yun nga, since na ito ay teorya lamang at wala pang confirmation si Oda, maaring ito ay magkakatotoo or hindi, diba? Pero bukod pa nga sa teorya na yan, may isa pang ang teorya patungkol dito. Ayon dito sa ikalawang teorya, maaaring ito naman daw ay clone ni Shanks or kakambal ni Shanks. Ang twin brother niya na ito ay evil version naman ni Shanks, meaning may dalawang Shanks, ang isa ay Yonko at ang isa naman ay Holy Knights na under ng world government. At ang isa na kausap ng Gorisei ay actually ang Shanks na evil version. It makes sense kung bakit napapansin ng ibang fans sa idinodrawing ni Oda na Shanks minsan ay may scars, minsan naman ay wala. At maaaring hindi basta-basta nakalimutan lang ito ni Oda, kundi maaaring walang scars dahil sa ito ay may purpose na marahil ang isa dito ay ang Shanks na pirate at ang isa naman dito ay ang Shanks na member ng Holy Knights. So, dyan na nga nagtatapos ang teorya, guys. So, yan nga ang ilan sa mga teorya nga patungkol nga sa lumabas ngayon na Holy Knights. Pero kung kayo ang tatanungin, guys, sa mga nabanggit kong teorya, saan nga kaya dito ang mas malapit nga sa katotohanan? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!